Wolves namomroblema kay Luka Doncic. Rudy Gobert handang magiging pangalawang option ng team para tulungan si Edwards. At Golden State versus Memphis, game preview ang scouting report para sa play-in games. Nasagip ng Minnesota Timberwolves ang kanilang season sa isang panalo laban sa Utah Jazz. Sa panalong ito, nasiguro nila ang ika-6 na pwesto, kaya nakaiwas sila sa play-in tournament. Bilang gantimpala, direktang pasok sila sa first round ng playoffs kontra sa Los Angeles Lakers. Bagamat dumaan sa play-in tournament ang Timberwolves sa mga nakaraang taon, malaking bagay pa rin ang direktang pagpasok nila sa playoffs ngayon. Hindi naging kasing ganda ng nakaraang NBA season ang performance ng Timberwolves sa taong ito. At dahil sa mga pagbabago sa kanilang lineup, may isang star na naniniwalang kailangang siyang umangat at maging pangalawang option. Sa panayam matapos ang laro, tapat na nagsalita si Rudy Gobert tungkol sa kanyang papel sa Timberwolves. Inamin niyang kailangan niyang suportahan si Anthony Edwards sa nalalapit na playoff series. Binigyang diin ni Gobert na si Edwards ay isang pambihirang player, pero sa paparating na playoffs, kailangan niyang umangat at maging maaasahang pangalawang option. Alam namin na maraming team ang magdodouble kay Ant o kaya ay magsuswitch. Ano man ang mangyari, kailangan kong mangibabaw. Ang pagiging aktibo ko sa rebounds, paggawa ng tamang play, at ang mahusay na pagtatapos sa ilalim ng ring ay magiging susi para sa amin. Hindi talaga kilala si Gobert bilang isang offensive threat, lalo na sa Timberwolves. Sa season na ito, may average siya na 12.0 points, 10.9 rebounds, and 1.4 blocks per game. Sa playoff clinching win ngayong araw, napansin ni head coach Chris Finch ang malaking improvement sa shooting ng dalawang players ng Timberwolves. Dahil matagal na siyang mahigpit sa kanyang team tungkol sa shooting, ikinatuwa niya ang pagbuti ng mga ito. Malaking hamon ang kinakaharap ng Timberwolves kontra sa Lakers. Hati ang kanilang season series sa dalawa. Pero ang huli nilang laban ay naganap pa noong maaga pa lamang sa stint ni Luka Doncic sa koponan at hindi pa siya ganap na naka-adjust. Ngayon, mas maganda na ang chemistry niya sa kanyang team at may karanasan na siyang talunin ang Timberwolves sa mga crucial na laro gaya ng ginawa niya noong Western Conference Finals noong nakaraang taon. Pinangunahan ni Anthony Edwards ang Timberwolves sa pamamagitan ng 43 puntos at mukhang mas superior ang kanilang team sa buong laro. Si Rudy Gobert ay muling umangat para sa Wolves sa kanyang 19 na puntos, 18 rebounds at 4 na blocks. Partikular na pinuri ni Coach Finch sina Donte DiVincenzo at Naz Reid mula sa bench na nagsanib puwersa para sa 27 puntos. Ayon kay Finch, mahusay naman ang laro ni na DiVincenzo at Reid kamakailan pero hirap sa shooting. Sa wakas, nakabawi si DiVincenzo nang makashoot siya ng 4 sa 8 mula sa 3-point range laban sa Jazz, habang si Reid ay patuloy na nahihirapan mula sa labas ng arc. Ngunit bilang former 6th man of the year, gumawa si Reid ng iba pang mabubuting bagay sa court at tumulong para makuha ang panalo. Sa press conference ay nabagyan sinabi ni Coach Finch, kailangan nating makuha ang iba pang player para bumalik sa antas ng laro na kailangan natin. Maganda ang naging laro ni Naz at Donte ngayon. Sa tingin ko sobrang ganda ng shooting ni Donte pero si Naz gumawa ng maraming matitinding play, offensive rebounds, mga bagay na kailangang gawin. Maganda silang makita na naglaro ng maayos. Ilang laro na rin silang okay pero hindi tumatama ang shots kaya ayos na rin. Ang first round matchup ng Wolves ay laban sa mainit na LA Lakers. Dahil sa husay ng laro ni Luka Doncic kamakailan, kailangang nasa pinakamagandang anyo ang Timberwolves kung nais nilang magkaroon ng tsansa laban sa Purple and Gold. Maganda ang ipinapakita ni Edwards kamakailan at magandang senyales ito pero kailangang umangat din sina Julius Randle, DiVincenzo at Reid sa seryeng ito. Nagbigay naman ng komento si Lakers coach JJ Redick tungkol sa matchup kontra sa Wolves at inaming isa itong tricky opponent. Matapos matalo ng Lakers sa Portland Trail Blazers, sinabi ni Redick, napakahirap nilang kalaban. Sa mga nakaraang laro, isa sila sa pinakamahuhusay na teams. Nasa top 10 sila pareho sa offense at defense, kaya marami silang ibinibigay na problema. May mga players ang Wolves na mahusay sa magkabilang dulo ng court, kaya mahirap silang talunin. Bagamat hindi maganda ang simula ng kanilang season, tila may misyon silang tinatahak matapos ang All-Star break. Matibay na kalaban ng Lakers para sa kahit sinong team pero ang physicality na dala ng Timberwolves ay magiging hamon para kina LeBron James at sa kanyang team.
Ano sa tingin nyo ang matchup ng Lakers at Wolves mga kaibigan? Sa huling balita, heto na naman tayo. Matapos ang dalawang sunod na NBA postseasons na walang pagtatagpo sa pagitan ng Memphis Grizzlies at Golden State Warriors, muling magkakaharap ang dalawang karibal sa Chase Center sa isang play-in game sa Miyerkules. Ito na ang ikatlong pagkakataon sa loob ng 5 taon na magtatagpo ang Grizzlies at Warriors sa postseason. Nanalo ang Memphis laban sa Warriors sa isang play-in game noon at bumawi naman ang Golden State sa sumunod na taon nang tanggalin nila ang Grizzlies sa loob ng 6 na laro sa Western Conference Semifinals. Parehong nagkaroon ng mga pagbabago sa roster ang dalawang teams pero nananatili pa rin ang maraming mahalagang piraso. Para sa Grizzlies, umiikot pa rin ang laro sa trio nina Ja Morant, Desmond Bane at Jaren Jackson Jr. Sa panig ng Golden State, si Steph Curry pa rin ang pangunahing scorer habang si Draymond Green ang leader ng depensa. Ang mananalo sa laban sa Miyerkules ay uusad sa playoffs at makakaharap ang number 2 seeded Houston Rockets sa unang round. Ang matatalo naman ay kailangang maglaro muli sa isa pang play-in game sa Sabado laban sa mananalo sa laro ng Dallas Mavericks at Sacramento Kings. Ilan sa mga pinakamahalagang puntos para sa Grizzlies, nagiging hindi mapigilan si Jaren Jackson Jr. minsan ngayong season, ganun din si Ja Morant. Ang problema lang para sa Memphis ay bihira silang parehong maglaro ng mahusay sa parehong oras. Mas magiging madali ang panalo kontra Golden State kung parehong nasa forma sina Jackson at Morant habang si Desmond Bane ay kumikilos ng epektibo sa shooting. Wala akong duda sa tatlong pinuno namin na magagawa nila ang trabaho, ani ni Gigi Jackson. Mayroon kaming mahusay na mga leader kina Ja, Des at Jaren, sabi naman ni Lamar Stevens. Gustong-gusto nilang patunayan ang sarili nila at sa tingin ko nadadala nila ang buong team sa ganung mindset. Masakit ang pagkawala ni Jalen Wells para sa laban sa Miyerkules laban sa future Hall of Famer na si Steph Curry. Kahit na bumumba ng 52 si Curry noong Abril laban kina Wells at Memphis, maayos naman ang depensa ng Grizzlies kay Curry sa kabuuan ng season. Bago ang nasabing laro, may kabuuan lang na 15 puntos si Curry sa kanyang dalawang naunang laban kontra Memphis. Ngayon, sina Vince Williams Jr. at Scottie Pippen Jr. na ang naatasang bumantay kay Curry. Isa siyang runner, ani ni Williams. Paikot-ikot siya. Nagsiset sila ng mga illegal na screen. Hindi naman tinatawag, kaya magsiset lang sila at kailangan kong maghanap ng paraan para makalusot. Kailangan lang maging handa sa mga screen at magtrabaho ng mabuti. Walang California love para sa Grizzlies ngayong season. Sa 8 biyahe nila sa West Coast, 0-8 ang record ng Memphis. May pagkakataon ng Memphis na samantalahin ang kahinaan ng Warriors sa pagkuha ng fouls dahil agresibo silang umatake sa paint. Gayon din, magiging mahalaga ang rebounding battle kung saan parehong malalakas ang dalawang teams. Pangatlo ang Memphis at pang-apat ang Golden State sa offensive rebound percentage. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?